Hi everyone! So for today's video, I will be sharing with you how my uninterrupted vacation as a teacher nanay went. As a teacher nanay, ito ang pinakaabangan namin kasi we can serve full-time to our kids. As a teacher, alam nating hindi pwedeng undivided ang aming time and attention. Lagi na lang kaming nagpe-prepare ng mga lessons namin at sometimes nakukompromise yung time namin with my kids. Pero today, medyo less guilty kasi the whole day we'll be spending with our kids. We can play and do stuff together. Nakakatuwa kasi nung umpisa nung uninterrupted vacation, lagi silang nagtatanong at nagtataka kung wala daw ba akong pasok kasi pagising nila kasama nila ako. Normally pagising nila wala na ako. Kaya nakakataba sa puso na nakikita ko silang gumigising sa umaga hanggang sa pagtulog ng gabi. So ito na nga guys, umpisahan na natin how our daily routine goes kapag walang pasok si mama. Syempre marami tayong time sa bahay, marami rin tayong nagagawa. Sa umaga, syempre muni-muni muna, tanghali na kami nagigising kasi gabing-gabi na rin kami mga nakakatulog. Muni-muni lang sila hanggat hindi pa tayo gumigising, nandyan lang din sila nagwi-wait na magising ka pero pag nagka-eye to eye contact na kayo, simula na ng araw natin. Tahimik lang sila at ine-enjoy lang namin yung magkakaakap ting umaga and we thank God for every morning na nagigising kaming complete, healthy, and protected. Thank you, Lord! Sa umaga, dahil hindi na ako nakakapag-quiet time, ay nakikinig na lang kami ng mga worship songs. Para habang may ginagawa kami, ay nare-refresh pa rin ang aming mga morning. Ang sarap ng morning kapag sinisimulan natin with God. On normal days, paglabas namin ng kwarto, magpapaalam sila kung pwede silang lumabas ng bahay para makipaglaro with their friends. And then afterwards, kapag wala na silang friends, ay naliligo na sila. Pero hindi na sila sabay kasi si Ate Milea can ligo on her own na. So si Jose na lang talaga ang pinaka-challenging paliguan everyday kasi nagtatawagan kami ng ilang minuto bago siya talaga maligo. After that, pahirapan din ang pagbibihis. Naku, habol-habulan talaga kami bago mo siya mapagsuot ng mga damit niya. And most of the time, siya na ang namimili ng damit niya. Hindi na siya kagaya ng ibang bata na kahit ano lang ang ilagay mo ay isusuot niya. Meron siya laging preference at gusto niya shorts na maong and pang-alis na damit. Kaya wala na ring silbi mga pangbahay niyang damit kasi hindi na nasusuot yung mga pang-alis lagi yung gusto niya. Kapag settled na sila, syempre uumpisahan na naman natin ang walang katapusang paglalaba. Yung paglalaba namin ay halos every other day kasi kunyari ngayon yung mga decolor, the other day naman or yung kamakalawa ay yung mga maliliit na damit naman. So hindi sila sabay-sabay kaya ang dami rin naming tupiin. Pero thank you sa aming automatic washing machine na papadali ang buhay ko at nakakapag-multitask ako. Ang challenge lang dito sa bahay namin, yung water, kasi hindi siya consistent na malakas. At kapag walang water, ay hindi rin ako nakakapaglaba. Ayan, nakaligo na ang aking Ate Milea. Napaka-independent na talaga ng aking baby girl. Dahil late na kami nagigising at late na kami nagbe-breakfast, late na rin ang aming lunch. Pero diba, gabi pa lang inire-ready ko na yung mga food o yung natirang food ng kagabi, yun yung kakainan namin kinabukasan. Kasi hindi nga ako morning person. So dapat sa lahat, di init na lang or di pindot para madali ang buhay. Marunong na rin sila kumain by themselves. Pero syempre, minsan pag naglalambing, nagpapasubo pa rin sila, lalo na si Tutoy. Pero si Tutoy, pag gutom na, kakain na yan mag-isa. After nila mag-lunch, tsaka lang sila nakakainom ng vitamins nila. And after that, nakakapagpalit na rin ako ng bed sheets. Ang bed sheets namin, hindi talaga lagi pinapalitan. I think every other week. Kasi syempre, hindi naman kaya na every day or every week magpapalit. At hindi naman masyadong nadudumihan kasi pagtatulog lang namin nagagamit yung mga yon. Ang sarap kaya sa feeling kapag bago yung mga bed sheets, lalo na kung kasabay nun, ay lalilis mo rin yung CR. Ako lang yun ha. Pero isa to sa mga favorite kong ginagawa kasi parang ang sarap matulog kapag bago ang bedsheets. At dahil nagkaroon pa tayo ng konting sipag, ay naisipan kong ayusin yung mga ribbons or bows ni Milea. Actually, ang dami ng mga natanggal or yung mga pair na nawawala. Isa-isa ko na silang ikinabit at inayos para sa ganoon ay madali kapag pipili uli ng mga ipit na gagamitin niya. Hindi ko alam bakit ganito kadami to. Hindi naman lahat nagagamit. Pero nakaka-happy ng heart kapag nakitang halos kumpleto lahat ng bows at naayos sila per color. In the parachute. Guys, I have nails. A cooking pot with coal.
Toothbrush time! Tapos na silang kumain at uminom ng vitamins, kaya brush, brush, brush. Lalo na si Milea, tumubo ng mga front teeth niya na permanent, kaya lagi kong binabantayan ang kanilang pag-toothbrush. Sabi ko nga sa inyo, may problema yung water supply sa amin. Hindi palaging meron. Kaya kahit gusto ko muna magpahinga dahil lumakas yung tubig, ay sasamantalahin ko para hugasan yung mga pinagkainan namin kasi mamaya ay magiging mahina na naman ito. Kain po tayo! Hindi na kami nakasabay ng mga bata kasi nga naglilinis ako. Pero ang sarap kumain kasi gutom na ako. And time to brush your teeth! Grapes, oh. Eat one, baby. Can we buy some apples, please? Okay. Thanks, Mr. Fox, but we really... Kakakain lang ng mga yan, pero dahil nga snacker ng aking mga anak, pagkakain ay snack na naman ng snack ng snack. Halos minuto snack sila ng snack. Plinano kong linisin at isegregate yung mga toys nila. Plinano ko rin mag-declutter, pero mukhang hindi ako wagi sa pagkakataong ito dahil sa batang to. At hinayaan ko na lang siya maglaro kasi pagod na rin talaga ako. Kaya ang susunod kong ginawa ay mag-cellphone. O akala nyo naman napakasipag ko. Siyempre may mga tambay mode tayo at cellphone. Actually, I also play puppy keep sa cellphone. Pag mga free time ko, nag-feed ako ng dog kasi nakakakuha ko ng free item sa Shein. Your job will be Peppa. My job will be doing important work. Nagkaroon na rin tayo ng sipag maligo. Hapon na to, pero syempre marami pa tayong mga unfinished business kagaya ng kakatapos lang ng aking nilaban. And this time, pupunta na tayo sa Sampayan Part! O, diba? Medyo hinapon na rin ako magsampay kasi tinambay ko muna siya. At nagkaroon pa tayo ng pag-iipon ng sipag. Ito na yung aking pinaka-fulfilling na gawain kapag naisampay ko na yung aking mga labahan. Kasi parang nakakahinga na ako ng maluwag na wala akong pending activities. After nyan, hapon na, we'll try to take a rest kung magpapahinga yung mga bata. And then, ulit na naman ang routine sa gabi. Magluluto, maghahanda, aayusin ng mga bata. And that's how our day went, this uninterrupted vacation. Hindi man yan araw-araw ang pinaka nagagawa ko at pagiging productive, but nonetheless, I have time with my kids is the most important part of it. Because on a daily basis na may pasok, ay hindi ko talaga nagagawa sa kanila yun, ang asikasuhin sila. And I hope one day, kapag time forbids, everything will just be fine. Yun lang for today. Thank you for watching. God bless you all. Bye!